Sinong mag-aakalang may ganito pa pala kaganda at kalinis na ilog dito sa Antipolo? Opo, dito mismo sa Antipolo. Alam niyo bang sa kabila ng pagiging maganda at maunlad na syudad, ay may mga ilog pa po tayo dito na napangalagaan at naingatan. At isa na nga po itong napuntahan naming lugar sa mga sinasabi ko. Kasama ang mga tropa sa Rap and Rides at mga tropa sa 1870, hindi na kami lumayo nung araw na to. Dahil dito mismo sa Antipolo ay may libreng ilog na pwedeng puntahan, pasyalan, paglubluban, na wala kang babayaran kahit na piso. Tara, samahan niyo po ako para sa panibagong kwento ngayong araw at ipapakita ko sa inyo kung paano makapunta sa lugar na to. Galing Upper Antipolo, nandito nga pala tayo sa Marcos Highway. Dito lang to banda sa may Providence. Kung mahilig kayo magmotor, mamasyal o pumunta ng Marilake, alam kong pamilyar kayo sa lugar na to. Dahil dito nagsisimula yung maganda at malawak na kalsada. Stretching o pagpaglang nga pala tong episode natin for today dahil dito lang din kami banda sa Antipolo pupunta. At bago yan, huminto muna tayo dito sa Arko ng Kabading dahil dito tayo mag-aalmusal sa isang kainan dito na talaga namang napakasarap at highly recommended para sa lahat ng bumabiyahe. Try nyo dito pag napadaan kayo. Pag may sobrang oras o may pagkakataon, humihinto talaga kami rito para mag-almusal o bumili ng baon kung kinakailangan. At dahil sabi nga nila na medyo raw camping daw yung gagawin namin ngayong araw, ay kumain na talaga muna kami ni Mrs. kasama ibang tropa para siguradong hindi kami magugutom. At bago yan, dumaan din tayo dito sa tindahan dahil lang napili naming baon for today ay dilata. Kami lang naman yung team 1870 pero yung iba nating tropa sa Rap and Rides may kanya-kanyang baon yan at yung iba na malengke pa rin. Kanya-kanyang trip naman kasi yan pero kami mas pinili namin kung saan mas madali, kung saan mas sigurado at mas komportable. Bali mula dito sa Arko ng Kabading kakaliwa na tayo at didiretso na tayo sa way na to. Ito yung daan pa sa Pinit o papuntang Little Baguio. Dire-diretso ka lang dyan, baybayin mo lang yan at pagdating mo dito may dalawang daan. Pag kumaliwa ka ayan yung pa sa Pinit Little Baguio, tayo didiretso tayo dito. Kung saan nadaanan natin tong sobrang daming bahay. Ginagawa pa lang siya sa ngayon at sabi nila housing daw yan ng gobyerno. Pakitama na lang kung mali ako. Bali dire-diretso lang tayo, baybayin nyo lang yan hanggang makarating kayo rito sa eskwelahan ng Sitio Binayoyo. Bali kung galing kayo sa Kabading, ayun yung magiging landmark o palatandaan nyo. Once na nandito na kayo sa eskwelahan ng Sitio Binayoyo, ibig sabihin sa unang kanto na yan, dyan kayo kakanan. Sa video na to, makikita nyo si paring Tongpo na kinakausap ako. Sinasabi niyang pagtitripan daw ako ni JC at sasabihin yung maduming sapa yung pupuntahan namin. Dumaan tayo dito dati. Dog. O diba, pagdating pa lang namin, ganap na. Pumabanat na agad na bigla daw dumumi yung tubig. Akala siguro maniniwala kami. Bigla daw dumumi yung tubig. Hindi mo ang ilog yun. Hotdog! Sa tingin pa lang, anong akala mo sa akin? Gago tol, kahit sa tingin pa lang, iba yung lumot. Ang tingin mo sa amin, butete! Ano kalabaw? Raulo ka! Pataktak dun eh. Mula sa eskwelahan ng Sitio Binayoyo at dun sa Maruming Sapa ay kakanan kayo sa unang kanto na madadaanan nyo. Pagkanan, dire-diretso lang ulit, sabay pag narating nyo itong lugar na to, kaliwa naman kayo. Sabay tuloy-tuloy na yan hanggang sa marating nyo naman yung parang maliit na talipapa kung saan kayo kakaliwa. Ito yung sinasabi ko, kaliwa kayo dyan, tapos sa unang pakanan ulit, dun kayo kakanan, then pag narating nyo na to, yan, dire-diretso na yan hanggang sa makarating kayo sa Rap Road. Medyo mahaba-haba yung Rap Road kaya tiyagaan at pasensyahan na lang at dobling pag-iingat syempre para sa kaligtasan ng lahat. Basta baybayin mo lang yan, dire-diretso ka lang dyan kahit wala ka pang nakikitang ilog dahil sa dulo niyan matatagpuan mo talaga yung pupuntahan natin. At once na nakarating na kayo rito, ibig sabihin nandito na kayo sa Payagwan River. Bali unang beses ko lang palang makarating dito pero yung ibang tropa natin ay nakarating na before. At ayun nga, chinek out namin, tama nga, sobrang raw talaga. Parang masikip dun eh, nakaharang kami sa daan po, nakakayo. Sabi niyo na lang. Yung mga buto doon, malalim pa siya doon, masarap paliguan. Opo, pero pwede rin po kami. Pwede po. Idilid yun na lang kasi may isa may dumadang. Opo. Salamat, Nay. Salamat, Nay. Salamat po. Thank you po.
Ayun, thank you kila nanay at tatay na napagtanungan namin at sinabi nilang pwede naman daw kami gumilid dito. Walang magbabawal sa amin, walang maniningil at walang magagalit. Kumbaga libreng-libre lang talaga para sa lahat itong ilog na to. Laking bagay din na may mga tropa na talagang may experience sa lugar na to. Tulad ni paring Tongpo, sinabi niyang pwede kami magstay dito mismo sa spot nila Kuya Toto. And guys, pag pumunta kayo dito sa Payagwan, andyan lang yung ilog, hanapin niyo lang si Kuya Toto. Yan, si Kuya Toto yung parang caretaker ng buong lugar dito. Ito, wag nyo nga hanapin yan, wala rin yan dito pag pumunta kayo. Podcast tayo dito. Libre lang yung lugar guys, kumbaga sobrang raw lang niya, walang bahay, walang CR, pero kung hanap nyo lang, nature, ilog, yan tulad ng ginawa namin, dito lang kami sa gilid. At syempre, paalala, yung mga gagawin yung kalat, liligpitin nyo lang pag alis para marami yung makinabang sa ganitong lugar. Diba Kuya Aski? Oo, bababoy kasi po tayo, mga balahura sa mga kalat nyo, gago. Balahura nyo, karoon ng hugot, nagsaya lang kayo. Pero seryoso, paalala, para sa lahat ng sumusubok pumunta sa mga ganitong lugar, lalo kung libre naman, walang nagbawal, walang naniningil, hanggat maaari kung ano yung mga dala nating kalat, dalhin ulit natin paalis. Dahil walang ibang maglilinis niyan kung iiwan nyo rito, kakalat lang sa ilog, papangit yung lugar, at hindi na mapapakinabangan ng ibang tao. At ayun na nga yung ginawa ni paring Jeff bago niya pamantanggalin yung mga sangang yan. Kumbaga may mga basura dyan kanina. Pero syempre nilinis na namin para maganda yung spot na liliguan namin. Habang nagluluto pa yung iba sa dagdag pa ng halian nito, merong lokal dito na may daladalang mga saging at buhat-buhat niya nga medyo malayo daw yung pinanggalingan niya at pagdadalan, so inalok niya sa amin at bumili na rin kami kasi sobrang mura lang talaga. Alam niyo bang binenta lang to sa amin ni Kuya na 20 pesos kada isang piling na saba at 30 pesos naman kada isang piling na latundan. Kung sakaling mapunta kayo sa ganitong lugar at may nagbebenta, kung may pasobra kayo, bili na kayo dahil malaking bagay to para sa kanila. Pagkatapos ng bilihan ay sakto rin nakaredy na ang pananghalian. Ito nga pala yung mga baon namin sa araw na to. Kanya-kanyang dala lang yan, kanya-kanyang share, pero lahat ng nakahain ay pagkain para sa lahat. Isa to sa mga advantage lalo kung marami kayong magkakasama sa biyahe na nagtutulungan. Kumbaga hindi nyo kailangan gumastos ng mahal para maging magarbo yung bawat gagawin nyo. Dahil sa onting ambagan at pagtutulungan, lahat kayo kakain ng masarap. Pwede tayo maging masaya kahit di tayo gumagastos ng mahal. Ayun na yung baon. Stick, di ba? Pagtapos ng pananghalian, konting tambay, kwentuhan at pahinga. Gawin na yan? Kinabog. Kinabog? Oo. May buko salad po, may pinipig. Babe, ang sayap! Tinamaan na naman sila. Ay, buto! What? Tumasideline ka na yan. Ay, buto! Ay, buto! Puta, ang sarap! Ay, buto! Sarap! Puta lang! Ano ba yung buto niya? Maliit, malaki? Buto pa. Depende pala. Ay, pinipig. Pinipig. Kuya. Pinipig. At nung ayos ng lahat, syempre, proceed na tayo dito para sulitin ang buong maghapon. Sobrang ayos din sa lugar na to, sobrang kakaiba at ang pinakamasaya pa rito ay sinong mag-aakalang nasa Antipolo lang kami. Kumbaga hindi na kami lumayo dahil dito mismo sa bayan namin ay may ganitong lugar na pwede naming puntahan sa oras na gusto namin mag-relax. At para nga pala hindi na kayo mahirapan kung paano makapunta rito ay pwede nyo i-check sa Google Map yung Payagwan River dahil dito na yun mismo. Meron din tayong mga campsite malapit sa ilog na to. Kumbaga same ilog lang din yung liliguan nyo pero may mga campsite dito kung gusto nyo ng medyo may kwarto, may CR, may maayos na lugar, pwede kayong mag-campsite. Pero kung gusto nyo ng sobrang raw lang at libre tulad ng ginawa namin ay pwede kayo rito. So paano? Salamat sa panonood ng mga video ko hanggang sa susunod na vlog. Yeah! Ops, teka, wag mo muna scroll, mabilis lang to. Gusto ko lang sabihin bilang selebrasyon sa pang-6 na anibersaryo ng 1870 Streetwear, alam niyo bang pwede kayo makakuha ng napakalaking discount sa bawat damit nila? Simula January 10 hanggang January 15, may discount lahat ng damit nila. Pili lang kayo ng gusto nyo at punta lang kayo dito sa 1870 Streetwear Concept Store located at Antipolo Bayan, Chitang Store Gilid, taas ng ByLife Water Station. Bukas araw-araw, 8 AM to 9 PM. Kita-kits mga bossing, yeah!